Yan po. Nagbubulyawan. Nako, yung po mga kareaksyon na panood po ninyo. Bongbong Marcos, pinagbubulyawan po ng mga taga-Davao. Pumasyal po siya doon, inaangkin niya yung tulay, tulay na proyekto po ng Pangulong Duterte, yung Bukana Bridge. Sa'yo na yan, laklakin mo, Bongbong Marcos! Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan, yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ay, ano nangyari? Anong tinanong nila? Anong lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung transparent yan from day one, alam natin ba't hindi tinanong to? Mali ata yung tanong dito. Ba't hindi sinundan itong mga bagay na to? In the case of Sergeant Gutesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi nila, hindi, winelcome ng ICI, tinanggap ng ICI at parte yun na magiging kaso. Lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakitang pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. Wala. Wala akong nakikitang resulta sa ICI at wala akong nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to. Kasi yung Kongreso wala. From day one talagang wala na Tumaog na kaagad Himinto agad sila. Itong dalawa sana to inaasahan natin, hindi rin nangyari. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito pong si Pulong Duterte, hindi po siya pumunta ng ICI. Dahil ayaw po niya madamay sa ginagawang katarantaduan ng administrasyong ito na ipapaliwanag po ni Babe Singson, ang dating director ba, yung pinakamataas ng ICI, ay nagsalita na po at kumalas na po dito sa sarswela ni Bongbong Marcos. Nako, ito po Let's put it this way. Usapang matino. O, sabi po ni Babe Singson, usapang matino ba? Para yatang nung una hindi usapang matino No mga kareaksyon ito wag na po natin patagalin. Ito na, pasok! Paring Babes! Lumabas yung ICI 90. Let's put it this way. Usapang matino. Lumabas yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Okay. Walang budget. Lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Nako! Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Narinig po ninyo na mag-imbita ka, hindi pumunta, wala ka namang magagawa kasi walang power. Ganito po ang mangyayari dyan. Ito. Hindi pinaunlakan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa pagdinig kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam. Rika, tungkol ito sa umuning mga irregularidad sa flood control project sa kanyang distrito. Sa kanyang liham kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., sinabi ng mambabatas na walang jurisdiksyon ng ICI sa mga miyembro ng Kamara at inakusahan ng political harassment ang komisyon. Gihit pa niya na walang factual o totoo at legal na basihan ng imbitasyon ng ICI. Mayroon naman na anyang full access ang ehekutibo sa mga kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensya tulad ng DPWH, DBM, DOJ at iba pa. Binigyan din ng kongresista na hindi siya bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022 kung kaya wala umano siyang kakayahan para sagutin ang mga katanungan. Hinamon din ni Duterte ang ICI na imbestigahan ng Pangulo, Pamilya Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kasunod umano ng mga revelasyon ni dating Congressman Zaldico. Ito'y sa halip na ilihis ang issue at gawin silang target ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte.
Yan ang balitang kumpirmado siguro. Ano, Bongbong Marcos, supalpal ka ngayon. O hindi po pumunta itong si Pulong Duterte, sasabihin nila, o ba natatakot ka sa ICI, ba't hindi ka pupunta sa ICI? Wala nga jurisdiction. Yung ICI na yan, walang pangil. Ano sabi ni Babe Singson? O ulitin natin na sinabi ni Babe Singson, ha, kapag ayaw pumunta ng isang kongresista at senador, walang magagawa ang ICI. Wala namang pangil wala namang kapangyarihan, wala namang jurisdiction ng ICI. Anong gagawin ni Babe Singson? Di umalis na lang. Anong gagawin mo dyan? Magagalit pa sa'yo yung mga ibang tao, yung mga politisyan dahil kasangkot ka dyan sa ICI na yan. Di ba? Ulitin po natin, ha, hindi po pumunta si Pulong. Bakit hindi pumunta si Pulong? Wala nga ang jurisdiction yan. Walang pangil yan. Wala naman yan. Kahit hindi ka pumunta dyan, wala naman yan Ito, pagka po natin, ha. Wala naman power to contempt. O, tsaka illegal yan. Oy, Bongbong Marcos, anong ginagawa katarantado ng ICI na to? Pagka mo to. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. Hindi, let's put it this way. Yung maayos na usapan tayo. O, Manong Babes, maayos na usapan, ha. Walang katarantaduhan, no? Pasok! Hindi, let's put it this way. Usapang matino. Usapang matino. Yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Nako! Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari sa'yo? Dinakatiwangwang ka. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O, ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Punching bag ka na naman. Ba't hindi nyo pinigilan? Wala na kaming power to stop that guy from leaving. That's what I mean. You know? Ang liwanag naman nun. No? So, ibig sabihin, kung walang power ang ICI isang propaganda ni Bongbong Marcos. Mismo galing na po kay Babe Singson yan. Walang power ang ICI, ibig sabihin yung ICI na yan ay kapunyetahan. Walang jurisdiction kanino man. Ibig sabihin, pwede silang masabihan, oy, mga illegal kayo. Wala naman kayong jurisdiction, wala naman kayong kapangyarihan, wala kayong armas, wala kayong unconstitutional yung ICI na yan. Pwede po silang sabihan ng ganyan. Hindi ko alam kung tama ba yung sinabi ko o hindi, pero sa tingin ko, kung wala silang kapangyarihan na i-contempt at wala silang kapangyarihan na magpalabas ng whole departure order at wala silang kapangyarihan na magabla, anong ginagawa ng ICI? Di alis ka na lang, baka mapaginitan ka pa dyan. Yan po sinasabi ni Manong Babes. Tuloy! We were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kami power na magpakulong. O di, sino sinisig? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binato ng lahat sa ICI. That's what I meant when I discussed it with Congressman Elise. Sir, good morning. Marty Malvelan from PTV. Sir, you said that you will try to make yourself available for the commission even until December 31st at most. So when you... Kahit na beyond. So, sir, I'll just ask, will you still be attending the upcoming hearings? No more. No more. Redundant na. Ano naman pakialam ko dun sa magtotoga ka pa, hindi na lang. Okay. So, for example, sir, like yung hearing ni Congressman Sandro Marcos, hindi na po kayo mag-participate? No, but whenever he comes before the 15th, I'll still be around. Pero sa hearings po? No, even in the hearings up to the 15th, I'm still obligated as a member of ICI. I'm still a commissioner until the 15th. Midnight of the 15th to be exact. So, sir, just to clarify that, yung lahat ng hearings na naka-schedule before December 15, I have to attend. I am committed until the 15th of December, midnight.
Yes, sir. Good morning. Johnson po from BTSC. Of course. This morning I talked to Mayor Benji Magdalene. He said as early as November, may decision na kayo to resign. Is that true? Well, because I have been discussing my work here, I can complete in 3 months. So, maliwanag yun. 3 months. September, October, November, December. 4 months na nga yun. And sir, we just need a categorical statement and a point. Is there a pressure coming from somebody or someone from outside the ICI for you to step down because No. the investigation is... My wife. Someone, sabi mo, my wife. And my children. Kung sinabi niyo. Ang sabi nila, kung ikaw gustong magpapako, huwag mo na kaming idama. Okay? Because I've taken all the flack. I accepted DPWH. I accepted kung ano-anong assignments dyan, leaving a lucrative private sector position. Hindi naman akong mahilig magpayaman. I live a very simple life. Hindi ako maluko sa buhay. Gusto mo, puros tayo noodle cup na lang eh. Pwede ba sa inyo, sir? Of course. Bawal nga lang dahil puros salty yun eh. So ngayon, wala na. Tubig na lang ngayon. Sir, would you recommend somebody to the president or the Ay, mahirap yun. Kakarguin ko pa yung pamilya. I did not even bring a full-time staff here because precisely my timeline was 3 months. Pag ganang ang daming gusto mag-volunteer, we want to be your staff, etc. Unang-una, iiwanan mo yung sweldo mo. Wala naman kaming sweldo ibibigay sa'yo dito. No? O paano, di kailangan pakainin pa kita. So, you don't see any staff that I have. Sir, that's na lang. After your ICI stint, how do you plan to spend your time outside ICI? I still have a lot of things in my personal advocacy. And I want to be able to get my private life back. Lang. Thank you. Good luck. Sir, has anyone threatened you and then may security threats to ano pamilya? Wala. So far, ha? Baka maisipan yan dahil tinanong mo. That's it. Last two. Sige. Sir, you mentioned in an interview that you're already investigating ES Bersamin and Secretary Pangandaman. Sa hindi ko po bago pa sila mag-resign, ano yung nag-trigger sa investigation? Well, lumalabas na yung mga pangalan kasi. No? Alam nyo naman yun. Adrian Bersamin, Olaivar, Pangandaman. Parang hindi nyo alam. Pero sir, may investigation na kayo kay ES Bersamin at kay Sec Pangandaman? We were hoping to invite them because my sense is mahirap to charge without sufficient opportunity for whoever's accused to give their side. Of course, and as I said, engineer ako. Whether that process has to be followed to the letter is something else that I leave to the lawyers in ICI. But as a matter of principle, someone accused has to be given an opportunity to explain, either in writing or in person. Secretary, good morning po. Sige po of DZNN. Secretary, ano po yung masasabi niyo regarding dun sa calls na sinabi niyo nga po you want the big fishes to be under investigation po, yung possibility of President Bongbong Marcos to be investigated by the ICI as well? I keep saying wherever the evidence leads. Okay. But so far, other than statements from a, shall we call, a former congressman as that we have invited twice to appear, has not appeared.
other than those statements, hindi naman pwedeng bigyan ng credence yun or as a basis of accusing someone. In fact, that's the same situation that has happened to a lot of legislators who were mentioned in this Blue Ribbon Committee that we are finding out talagang ginamit lang yung pangalan nila. Sir, follow up the points. Sinabi niyo, sir, what do you mean by you cannot give credence to the statement of Saldico? Tama ba yung pagkatinig, sir? That cannot be a basis to investigate the president? Of course not. I mean, again, I'm not a lawyer. I will leave it up to the lawyers to decide, and that's why we keep trying to invite, baka kung gusto niya, kahit na Zoom, kung nasaan man siya sa mundong ito, if the commission will accept a Zoom or a written affidavit. But as I said, these things, I leave it to the lawyers of the commission. Kulang ba yung sinabi niyo, sir, or mga legal? Ang dami niyang sinabi eh. Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? That's the same, again, that's what happened in the Senate. Nagbanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang connection. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. So sir, konti lang. So ibig sabihin, sir, yun pong output ng ICI has nothing to do with your resignation. Kumbaga, you were fine with the findings that are from the... Tapos na yung trabaho ko. No? I have all... O yan, pinatayan na ako ng... Ito pinapatayan ng ano. May plus na po yun. Okay, so again, as I said, no, that's why I had to think this through habang maliwanag pa yung isip ko kung ano yung dapat kong ginawa at nagawa ko na ba yan o hindi. And I think I have done the technical process. I've explained it to everyone. People understand now a lot better what happened, sino yung mga nagkakunsya-kunsya ba dyan for this to happen. And hopefully, because we know the process, we know how to plug, ano yung mga kailangang remedies, whether batas yan, administrative order yan, executive order, etc. To be able to avoid a repeat of this anomaly ever happening. So wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon sabi nila gagawin daw nilang transparent. Tingin ko huli na. No, syempre, wala naman talaga eh. Walang kapangyarihan, walang pera, wala. Ano yun? Palabas, sarsuela. Tagapaglinis ni Bongbong Marcos, taga-washing machine daw eh. O yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Una sa lahat, wala akong alam sa ICI. Dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung ginawa lang investigasyon. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yun din tingin ko yung pananaw ng maraming tao. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICI, ni-refer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos, ang narinig ko na lang, may referral na gagawin tungkol dito, may referral na gagawin tungkol dyan. So, wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon, sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Tingin ko, huli na. O, yan, si Babe Singson, sumama sa kanila.
Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar and Jade, hindi ako naniniwala sa ICI. From day one, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan, yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ano nangyari? Anong tinanong nila? Ano lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung transparent yan from day one, alam natin ba't hindi tinanong to? Mali ata yung tanong dito. Ba't hindi sinundan itong mga bagay na to? In the case of Sergeant Gutesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi nila, hindi, winelcome ng ICI, tinanggap ng ICI at parte yun na magiging kaso. Lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakitang pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. Wala. Wala akong nakikitang resulta sa ICI at wala akong nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to. Kasi yung Kongreso wala. From day one talagang wala na eh. Tumaog na kaagad eh. Himinto kaagad sila. Itong dalawa sana to inaasahan natin, hindi rin nangyari. Yung hearings na ginagawa sa korte or sa ombudsman or sa Supreme Court, yan or any other court, option nila yan to open the hearings if they want to make it publicized. Of course, sabi nga nila, di ba minsan, teka lang, legal to eh. Kailangan namin pag-usapan to in an atmosphere na we are not influenced, na walang gulo, na kung ano man. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee and sa ICI, hindi naman siya formally a legal forum or a legal body. At mas mahalaga dito, Admar, ang tingnan natin ay yung taong bayan ay talagang galit na galit doon sa nakita at narinig doon sa initial na mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung magkano bilyon-bilyon na korupsyon ang naririnig at nakikita nila. Si Saldico, na napakalaga nung kanyang mga sinasabi sa ngayon, inamin na niya kung ilang bilyon. Kung maririnig mo, Admar, no, sabi niya doon nagpapasok, nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Senator Ping, sabi ni Senator Ping, sandali lang. Hindi ikaw yan. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, sila yan ang nag-deliver kay Traigib, Ulaybar, Yusek, kay Adrian Cristobal, Yusek, para mapunta kay Secretary Pangandaman at saka kay E.S. Bersamin. So, yung binabanggit niya na yon, galit na galit ang taong bayan nung kinorek. Sabi ni Saldico, mali yan. Hindi 26 billion yan, kung hindi 52 billion ang pondong yan galing sa ibang pondo. So immediately, may sinasabi si Saldico na 25 billion na siya nag-deliver kay Pangulo at kino-confirm niya ulit yung 52 billion na yung binanggit na dineliver na ni Yusek Bernardo at sinabi niya hindi 26 yan, 52 billion yan. So dyan pa lang 77 billion na ang nakikita natin na pinag-uusapang korupsyon na inilabas ni Saldico. Gustong marinig ng taong bayan yan. Gusto nilang malaman ano bang totoo, saan napunta ng pera at sinong kumuha. Ang problema natin dito, Admar at Jade, may pinagtatakpan sila. Ayaw nilang madikit to kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang makonekta to yung delivery na binanggit ni Gutesa at binabanggit ni Saldico kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang marinig yung investigasyon at makita kung paano naidikit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya kay Bongbong Marcos? Nasaan na si Traigib?
si Adrian, si E.S. Bersamin, at saka si Secretary Pangandaman. Tatagdagan ko pa. Nung magsalita si Gutesa, anong sinabi niya? 90 po kami. May inibistigan ba ang ICI tungkol doon na nag-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez? 90 yun. Ang Blue Ribbon Committee ba, pinatawag yung mga taong yon? May 2 tao na critical sa investigasyong to. Si Mark Teksay at si John Paul Estrada. Sino ba sila? Sila ang mga assistant ni Saldico. Anong sinasabi ng lahat ng tao? Magmula kay Henry Alcantara na isang district engineer at kay Saldico na binanggit din, na itong mga taong to ang kumukuha ng pera at nagdi-deliver. At sila din ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez, ang binanggit ni Saldico, at kasama na nag-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos. May listahan yung 2 taong yun. Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng ICI? Hindi. Kasi pag tiningnan mo yung lahat ng mga taong to at yung sinabi ni Sergeant Gutesa, direktang-direkta, delivery ng pera. Hindi kumita yung mga taong yan nagdi-deliver ng pera. At ito ang magkokonekta kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin niyo po, Kong Mike, kung ang inaakusahan po nito ni Congressman Zaldico at ng iba pang mga witness ay ang mga Duterte, mabilis po siguro yung investigasyon. Wag na lang nating idikit doon kay Duterte, yun lang kay Saldico. 4 na buwan, hindi nila kinakasuhan. Nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Saldico. Kaya ako, hinihintay ko na lang si Mark Teksay. Asa na yan? Si Paul Estrada, nasa na yan? At saka tama yung binabanggit mo. Admar, masyadong every time na lang na may isyong lumalabas, ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema. Pero ito muna nakita natin at nandito yung 2025 budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to. Ngayon lang naman kasi nakita ng taong bayan ang malawakang korupsyon. Ngayon lang ang naranasan. Paano ba ito lumabas? Nung nagbabaha, nagre-reklamo yung mga tao, grabe yung baha. At nung makita, puro mga ghost, flood control projects. Diba? Kaya napilitan yung Pangulo magsalita. Ngayon, nung magsalita siya, ang hindi niya nakita, babalik pala sa kanya itong mga isyong to. Nalanggaling pala sa kanya. Alam mo, dati Admar Jane, yung sinasabi ko nga sabihin, corruption di lang naman ngayon. Totoo. Noon kasi, may mga contractors na nandyan na rin ngayon, kasama na rin ngayon na niimbestigan, na pakurot-kurot sila. Naku, makakakuha sila ng ganitong project, makakuha ng ganito. Sa ibang departamento, may mga sinasabing supplier o contractors na nandyan na, pakurot-kurot sila. Pero ngayon lang yung organized. Inorganize na yung buong budget na talagang inayos nila. Ngayon pa nga, sinasabi ngayon ni Congressman Libiste, meron naman daw nakatago na budget. Malawakan ang nangyayari. Ang ibig sabihin, from the Committee on Appropriations na ginagawa ng chairman, inaayos nila to, aprubahan sa Senado, tapos ibubuo nila yung BICAM. Doon isisingit yung malaki ang pondohan. At doon na naman sila magkakaroon ng galawan at sinasabing yung mga kotong na 25%, narinig natin yan sunod-sunod. Kailan naman nangyari yung ganyang kalaki at ganyang kalalaking pondo na narinig natin? Si Pangulong Estrada nung kinasuhan, the total amount that was filed against former President Estrada was 4 billion. Meron sinasabi silang Weteng Fund, may Muslim Youth Foundation Fund, pero yung direct na naging participation na sa government funds was the tobacco excise tax. Yun ay umabot ng mga 140 million pesos. Dito na-convict ang Pangulong Estrada. Noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang final sa kanyang kaso was the PCSO Intelligence Fund. Hindi niya pondo ng PCSO. Nakita doon na may nakasulat siya na handwritten na doon sa paggamit nila ng intelligence fund. Ikinaso kay Pangulong Gloria yun, 366 million. Yun ay na-dismiss, na-acquit ang Pangulong GMA sa kasong yun.
Eh dito, district engineer pa lang, bilyon-bilyon na. Paano na bang ikukumpara yun? Biruin mo yung nakita nating pera. Nung magsoli nga ng pera, ito yung pondo pinag-usapan natin kay ERAP, yun na yung pondo ng gobyerno, 130. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.